Dahil sa kaguluhang nangyari, si Ibaray hindi makatulog. Isang utusan ang pumasok sa laboratorio ni Ibarra at nagsabing may taga-bukid siyang panauhin. Si Elias ang pumasok. Ikaw pala. Si Maria Clara ay may karamdaman, ngunit hindi malubha. Siya'y nilalagnat, at ngayon kung wala kayong ipagbibilin, Salamat sa inyo. Naway makarating kayo ng maluwalhati. Papaano ninyo napatigil ang gulo kagabi? madali po. Ang magkapatid pong namumuno sa gulo ay minsang nailigtas ko sa kamay ng mga pumaslang sa kanilang ama. Kaya't kapwa sila kumikilala ng utang na loob sa akin. Si Elias ay nagpaalam na nang makitang si Ibaray hindi na kumikibo. Pagkaalis ni Elias ay muling nakadama ng kalungkutan si Ibarra. Ako ang dahilan ng kanyang pagkakasakit. Nagbihis si Ibarra at nanaog agad. Sa daay magalang siyang binati ng isang lalaking nakaluksa at may pilat sa kaliwang pisngi. Ako po'y si Lucas, na kapatid ng namatay kahapon. Ako'y nakikiramay sa inyo. At ano ngayon? Ginoo, nais ko pong malaman kung gaano ang ibabayad ninyo sa pamilya ng aking kapatid. Ibabayad? Ako'y nagmamadali ngayon, kaya't mamayang hapon ay magbalik kayo upang tayo'y mag-usap. At dahil po ba sa isang may sakit ay pababayaan na ninyo ang mga patay? Yan ba'y dahil sa kami mahirap? Huwag ninyong piliting ako'y mayamot. Hinabol si Ibarra ng napopuot na tanaw ni Lucas. Ngayon ko napatunayang ikaw nga ay apo nang nagbilad sa init sa aking ama. Ang dugo niya'y nananalaytay pa rin sa mga ugat mo. Ngunit kapag malaki ang ibabayad mo, ay magkaibigan tayo. Tahimik ang tahanan ni Kapitan Tiago. Ang lahat ay malungkot sapagkat may sakit si Maria Clara. Nang tumigil ang isang sasakyan sa harap ng bahay, mabilis na sumalubong sina Kapitan Tiago at Tia Isabel. Ang bumaba ay sina Dr. Tiburcio de Espadaña, ang asawa niya na si Doña Victorina de los Reyes de Espadaña at isang binatang Kastila na may kakisigan. Ipinakikilala ko sa inyo ang aming pinsan, si Don Alfonso Lenares de Espadaña. Siya ay inaanak ng kamag-anak ni Padre Damaso at kalihim ng mga ministro sa Espanya. Kilalanin natin ang mga panauhin ni Kapitan Tiago na sina Doktor at Doktora de Espadaña. Si Doña Victorina ay isang ginang na may 45 taon, ngunit kung ipamalita ay 32 lamang. Noong siya'y dalaga pa, pinaniniwalaan niyang siya'y maganda, kaya hindi niya pinakitunguhan ang maraming Pilipinong nangibig sa kanya, at ito'y dahil pa rin sa pangarap na makapag-asawa ng isang dayuhan. Nangangailangan siya ng dayuhang mapapangasawa, kaya't nang ipadpad sa baybayin ng Pulong Luzon ang isang maralitang Kastilang taga-Espanya'y napilitan siyang tanggapin ito. Ang pangalan ay Tiburcio de Espadaña, may 35 taong gulang, ngunit sa anyo'y masasabing higit pang matanda kay Doña Victorina. Kilalanin naman natin si Don Tiburcio. Siya ay naglakbay sa Pilipinas bilang pinakamababang opisyal ng adwana. Sa kasawiang palad, nang ang Bapor Salvadora ay naglalayag, ay napaghilo siya sa dagat at nabalian pa ng isang paa. Dagdag pa rito ang pagkakatanggal niya sa trabaho dahil sa nangyari sa bapor. Siya'y kinupkop ng ilang kababayan matapos mawalan ng pinapasukan. Pinayuhan siya ng mga kababayan na magpunta sa lalawigan at magpanggap na isang manggagamot. Dahil sa nangangailangan ay sinunod niya ang payo kahit na wala siyang kaalaman sa medisina. Nagsimula siyang manggamot sa ilang may sakit na sinisingil ng mababa, ngunit hindi nagtagal at sumingil na rin siya ng malaki. Unti-unti na sana siyang nakaiipon nang umabot sa kaalaman ng protomedikato sa Maynila ang kanyang panggagamot ng walang pahintulot. Nakarating sa pandinig ng taong bayan ang katotohanan, kaya't wala nang nagpapagamot sa kanya. Ang Donya'y labis na nakapangyayari sa asawa.
Si Don Tiburcio ay tulad lamang sa aliping sunod-sunuran sa Panginoon. Naisip din ng Donya na kailangang magtaglay ng titulong doktor ng medisina at siruhiya ang asawa, kung kaya nagpagawa siya ng isang putol na marmol na nakaukit ang Doctor de Espadanya, espesyalista en toda clase de enfermedades, at ito'y ipinakabit sa kanyang bahay. Noong ipinamamalita ng Donya na sila'y maglalakbay sa Espanya ay naisipan niyang kumuha ng Kastilang mangangasiwa ng kanyang ari-arian sapagkat wala siyang tiwala sa mga Pilipino. Noon ipinasundo ni Don Tiburcio ang pamangkin niyang si Linares na nag-aaral ng pag-aabogado. Sila ang tatlong kararating pa lamang na panauhin ni Kapitan Tiago. Samantala, dumating si Padre Salvi habang nagmiminandal sina Kapitan Tiago at mga panauhin nito. Marami silang napag-usapan. Maya-maya'y nagtanong si Linares sa kura kung saan niya makikita si Padre Damaso. Nagkataong siya'y naririto ngayon at mamaya lamang ay paririto. Talaga pong pagsasadyain ko siya kung hindi lang sa magandang pagkakataong ito, sapagkat mailihan po ako para sa kanya. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, pinuntahan nila si Maria Clara na nooy nakahiga sa isang katring kamagong at nakukurtinahan ng husi at pinya. Ang kanyang uloy na bebendahan ng isang panyo at nakakumot ng puti. Ang dalagay na mumutla. Sinuri siya ni Dr. de Espadanya. May sakit, ngunit mapapagaling. Bigyan ng likwen na may gatas sa umaga, arabe de altea at 2 pildoras de sinuglosa. Gagaling ka, Clarita. Tibayan mong yung loob. Naririto kami upang gamutin ka at ipakilala kita sa aming pinsan. Si Linares ay napatda sa pagkakatingin sa mga mata ni Maria Clara, kaya't hindi narinig ang tawag ni Doña Victorina. Papalapit na nga rin noon si Padre Damaso. Ang kanyang anyo'y maputla at tila nalulungkot at hindi na masalita. Kagagaling lamang niya sa sakit at ang unang ginawa'y dinalaw si Maria Clara. Ginoong Linares, naririto na si Padre Damaso. Parang walang nadaraan ng tao si Padre Damaso sa kanyang pagpasok. Tuloy-tuloy siya sa kamang kinahihigan ni Maria Clara. Ang mga mata niya'y maluha-luha. Namangha si Maria sa nakitang inanyo ni Padre Damaso.